Mabiyayang araw po sa inyo, Misteri, at sa mga kapwa ko kamisteryo. Isa lamang po akong tahimik na tagapakinig sa inyong channel na nangangarap na marinig ang sarili kong kwento at maibahagi ang kakilakilabot kong karanasan sa iba pang tagapakinig. Nangyari po ito ilang dekada na ang nakalipas. Marahil para sa iba, mahirap itong paniwalaan. Pero naninindigan po ako na saksi ako sa isang pangyayaring tuluyang nagpabago ng pananaw ko sa mundo. Ako nga po pala si Marian, magsisingkwenta na ngayon. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 21 anyos pa lamang ako. Maaga po akong nakipag-live-in noon, Misteri. Mahirap ang buhay namin. Kaya mas pinili kong magtrabaho agad. Pero maaga rin akong umibig sa ka-live-in partner ko noon na si JB. Pero hindi po tungkol sa aming dalawa ang aking kwento, kundi tungkol sa isa naming kapitbahay na nagngangalang Kalot. Siya ho ay nasa 25 na noon, binata at kasamang naninirahan ang kanyang ina. Marahil sa ngayon, Misteri, marami ang makakarelate sa mga taong tulad ni Kalot. Siya po kasi yung tipong palahingi ng pagkain sa mga kamag-anak at kapitbahay. Madalas, mas gugustuhin pa niyang manghingi kaysa kumayod. At yan nga yung tinatawag ngayon na buraot. Hanggang sa isang araw, nagbago bigla ang kanyang buhay sa hindi inaasahang pagkakataon at iyon ho ang aking ilalahad sa inyo. Misteri, inyo po sanang tunghayan ang aking kwentong kababalaghan. Aling Mirna, pag may natira sa tindan yung agahan, bigay nyo na lang sa akin ha. Di kasi nakapagluto si nanay gutom na siya. Naku, Kalot, tigilan mo nga ako. Maniwala naman akong para sa nanay mo yung hinihingi mo. Ang sabihin mo, sa'yo lang yan. Grabe naman kayo, Aling Mirna. Para kay nanay talaga yan. Naipambayad ko kasi sa kuryente yung kinita ko. Ha? Nung isang araw lang nanghingi ka ng tirang sabaw ng tinola. Tapos nakausap ko si Aling Pasita. Hindi naman daw siya ang kumain. Ikaw lang. Nagutom lang po ako noon, Aling Mirna. Alam mo, Kalot, mamalasin tong tinda ko sa'yo. Ang laki-laki ng katawan mo, hindi ka magbanat ng buto. At saka kung gusto mo ng pagkain, edi bumili ka na lang sa akin, hindi yung hihingi ka ng tira-tira. Grabe ka naman, Aling Mirna. Basta ha, pag may natira, kahit yung sarsa na lang ulit, akin na lang ha. Ang sarap kasi ng luto mo. Yan ho ang kapitbahay naming si Kalot. Malaking bulas siya, maitim, at kung kilala nyo si Bob sa Pugad Baboy, ganun ho ang itsura niya noon. Nagtatricycle ho siya, pero hindi yung katulad ng iba na todo kayod. Minsan, tanghali na kung pumasada. Minsan naman, maaga pa ay uuwi na. Wala naman ho siyang gaanong bisyo tulad ng sugal o alak. Ang tanging bisyo niya lang ay ang kumain. Ang kaso, naaabala kaming mga kapitbahay o kamag-anak niya. Pati kasi kami, inaabala niya. Panay ang hingi niya ng ulam o kaya naman ay biglang makikikain kapag naabutan niya kayo. Ang totoo niyan, mabait naman siya at nakakatawa. Pero madalas, tinataguan na namin siya dahil sa tuwing makikita namin siya, ang gusto niya manghingi agad. JB, silipin mo nga dyan sa plastic na dala mo kung may nakalagay na straw. Wala kasi sa akin eh. Oo, andito yung straw.
Ako, sigurado matutuwa si Jeline sa uwi natin sa kanya. Oo nga eh, mahilig pa naman sa soft drinks at burger yung kapatid mo. Eh ako rin nga, excited na rin kainin tong burger na binili ko. Pauwi na kami noon ni JB galing trabaho. Dumaan kami sa Jollibee dahil bagong sahod kami at nag-take out kami para yun na lang ang aming gawing hapunan. Kasama namin sa bahay noon ang nakababatang kapatid ni JB. Nagkahiwalay na kasi ang mga magulang nila at nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Gusto sanang kupkupin ng kanilang ina si Jeline pero mas gusto nitong kasama ang kanyang kuya. At nasa second year high school ito noon. Ako naman, Misteri, ay tubong aklan. Nandoon ang aking mga magulang at 3 kapatid na nakatira. Nakahanap ako ng trabaho sa isang warehouse dito sa Iloilo sa edad na 18 para makatulong sa aking pamilya. Pero hindi nagtagal. Nakilala ko si JB at doon na nga kami nagdesisyong magsama. Nakakatulong pa rin naman ako noon sa aking pamilya. Ang totoo, mas nakaipon ako nang nagkaroon ako ng katuwang sa bahay. Nahati namin ang gastos at masaya ako dahil mabuting nobyo ang kasama ko. Kayo pala, JB, Marian. Uy, ikaw pala, Kalot. Dami niyong dala. Gusto niyong tulungan ko kayong magbitbit? Hindi na. Magaang lang naman tong mga to. Sige. Pero Marian, balita ko, buntis yung kaibigan mong si Sheila. Ha? Huwag kang maingay. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Paano mo nalaman yan? Kalat na yan sa buong lugar natin. Yung mayamang may asawa daw na amo nila, yung pinaghihinala ang ama. Tsismoso ka rin ano. Wala naman sigurong katotohanan yan. Aba, ibig sabihin, may alam ka. Wala no. Naku, hindi naman ako tsismosa katulad mo. Talaga ba? Lumaki nga bigla yung tenga mo dyan sa kwento nitong si Kalot. Hoy, isa ka pa. Ikaw talaga. May isa pang ang pinaghihinala ang ama eh. Talaga? Sino? At dinaan na naman nga kami sa kwento nitong si Kalot. Hindi namin namalayan nakasabay na pala namin siyang naglalakad. At hanggang sa bahay namin, sumama pa talaga siya. Alam ko naman, Misteri, isa lang talaga ang intensyon niya. Jeline, ito yung pasalubong namin sa'yo oh. Wow, sarap! Jollibee! Thank you ate, kuya! Hoy Kalot, nauna ka pa talagang kumuha ng fries ha? Pasensya na JB, ang sarap kasi, ang init pa. Matagal na akong hindi nakakakain yan eh. Oh, ito na nga yung fries ko, sa'yo na. Burger na lang tong sakin. Tama nga ako. Manginginain na naman tong matakaw na to. Nakita lang na may bit-bit kaming pagkain. Hindi na kami tinantanan. Kumuha naman ako ng baso at hinati ko ang soft drinks na dala ko. O Kalot, soft drinks mo. Wow, may pa-coke pa. Salamat ha. Sana hindi ka na nag-abala. Wow ha, hindi nga. Gusto mo bawiin ko. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Nga pala, baka may tira kayong ulam dyan. Iuwi ko lang kay nanay. Alam niyo naman na mahina ang kita ngayon eh. Laging itlog na lang yung pinapaulam ko sa kanya. Kawawa naman. Bakit kasi ayaw mong sumubok ng ibang trabaho? Hindi ba nakapag second year college ka naman? Sigurado maraming trabaho na kwalipikado ka. Wala na akong kumpiyansa eh. Nung huling nag-apply ako, hindi naman ako natanggap. Ayaw sa akin ng fast food dahil masyado raw akong malaki. Hindi naman ako pwede sa opisina kasi hindi ako tapos. Pwede ka naman sa factory o sa mga warehouse tulad ng trabaho namin. Ang dami pa dyan kung magtsatsaga ka lang. Susubukan ko sa susunod, sige. Pero sa ngayon kasi, ang alam ko gusto talaga ni tatay na sundin ko yung yapak niya at ayaw niyang mapabayaan ko yung tricycle niya. O siya sige. Ito tortang talong. Okay na ba yan sa nanay mo? Ayos na yan. Salamat ah. Kunwari ka pa, Kuya Kalot. Ikaw lang naman ang kakain yan. Siyempre, para kay nanay to. Pero
Kung may matira siya, edi yun ang kakainin ko. Ikaw talagang bata ka, binubuking mo ako. Sige na nga, uwi na ako. Salamat ulit dito Kaya ako talaga kayo paboritong kapitbahay Natawa na lang kami noon sa pang-uuto niya sa amin, Misteri. Pero ang totoo, naghalong awa at pagkairita yung nararamdaman namin sa kanya. Kinabukasan ding yun, papasok pa lamang kami sa trabaho ni JB nang biglang dumaan sa aming bahay si Aling Pasing, ang nanay ni Kalot. Magandang araw sa inyo, Marian at JB. Ang sabi ni Kalot, sa inyo daw itong plato, kaya ibabalik ko na. Ay opo, sa amin nga po yan. Nakain niyo po ba yung tortang talong? Hindi ako kumain dahil naghapunan na ako ng sardinas kagabi. Pagdating ni Kalot tapos na akong kumain. Ah, ganun po ba? Sabi sa'yo ate si Kuya Kalot lang din ang kakain nun. Hoy Jeline, huwag kang biglang makikisawsaw sa usapan ng matatanda. Hala sige, pasok na at baka malit ka pa sa eskwela. Pasensya na po. Sige po, mauna na po ako. Nako JB, ako nga ang dapat humingi ng pasensya sa inyo. Ito kasing anak ko, talagang medyo may kakapalan din. Mahilig sa masarap na ulam, pero kulang naman sa pagkayod. Sa huli, sa ibang tao nang hihingi. Ang sabi ko nga sa kanya, hindi naman kami pulubi. Bakit siya namamalimos ng pagkain? Ako isang kamatis lang, sapat na sa akin. Okay lang ho yun, Aling Pasing. Sobrang ulam lang talaga namin yun. Mukhang may lakad ho ata kayo. Oo, dadalawin ko ang tiyahin kong 98 na. Wow, talaga ho. Ang galing naman. 2 taon na lang, 100 na siya. Sana nga umabot pa siya roon. Sa ngayon daw nanghihina na. Ay, ganun ho ba? Naku, sana naman magtagal pa siya. Oo nga yun din ang dalangin ko. O siya sige, mauna na ako sa inyo. At nauna na nga ang matanda sa paglalakad. Sumilip pa nga ako sa labas upang tignan kung nakaabang ang tricycle ng kanyang anak. Pero wala, malamang tulog pa. Dumaan ang 3 araw. Sabado noon at nakatambay lamang kaming 3 sa bahay ni na JB at Jeline. Nanonood kami noon ng paborito naming noontime show nang makarinig kami ng nag-uusap sa tapat ng aming bahay. Nakakabwisit ka talagang lalaki ka. Kinaaling Mirna at Mang Lito yung pagkain na yun. Bakit mo inuwi sa inyo at kinain? Kinakato ko kasi sina Aling Mirna. Wala namang lumalabas. Baka masira at mapanis lang. Sayang naman, kaya kinain ko na. Di sana, binalik mo sa nagbigay. Kundangan kasi, yung pinsan ko yung pinakakato ko. Bakit ikaw yung nakialam at kumuha? Baka kasi marami siyang dadala ng handa ng tatay mo. Bakit ako? Wala ba ako? Parang wala naman tayong pinagsamahan niyan, Gina. Kaya nga kita hiniwalayan dahil para kang garapata. Ang tindi mo, mang sip-sip ng lakas. Nakakaloka ka? At saka yung mga ka-close lang ni tatay ang binabantayan niya Bakit? Close din naman kami noon, di ba? Nung tayo pa. At saka, hindi naman sila close ni Aling Mirna. Si Mang Lito naman, ngayon lang yan tumira ulit dito. Ang tagal nga niyang umalis Matagal na silang magkababata ni Mang Lito. Lumipat lang yung tao dahil nag-asawa. Nakakaloka ka? At talagang kinwestiyon mo pa yung pamimigay namin ng handa? Iba ka rin talaga? Sorry na nga. Ano ba gusto mo? Isuka ko yung pansit, Shanghai, puto at cake? Ay, nakakagigil ka talaga. Diyan ka na nga. Matapos noon ay tuluyan na ngang umalis si Gina at iniwang nakatulala si Kalot. Misteri, mag-ex ang dalawa na yun. Umabot rin sila ng 7 taon. Pero dahil din siguro sa katamaran at papetik-petik sa buhay ni Kalot, ay nagsawa at sumuko na si Gina sa kanya. Sa pag-uusap nilang yun, doon ko napagtanto ang nakita ko nung isang araw.
nakakita ako ng matandang lalaki, nasa edad 50 pataas na at naglalakad. Nakasalubong ko pa nga siya at parang pamilyar ang muka. Ayun nga, napag-isip-isip ko, kapatid siya ng isa pa naming kapitbahay na si Aling Mirna, ang nagtitinda ng agahan at ulam pananghalian. Magkamukha kasi sila, kaya mukha siyang pamilyar. Siya siguro ang tinutukoy ni Gina at Kalot na si Mang Lito, na siyang bumalik dito sa aming lugar. Nabanggit ko nga po na hindi naman po talaga kami taga rito. Magta-3 taon pa lang kami, kaya hindi namin siya kilala. Hindi tulad ni Kalot na dito na lumaki at nakatira noon pa man. Yun siguro yung nakasalubong ko nung isang araw na may binili ko sa tindahan. Sino? Sino yung tinutukoy mo? Yung kapatid daw ni Aling Mirna, yung Mang Lito. Akala ko yung may dala ng handa eh. Ano naman meron dun sa Mang Lito? Wala naman, kaya pala mukhang pamilyar siya kasi ngayon ko lang napag-isip-isip. Kamukha nga niya si Aling Mirna, kaso mukhang masungit yung mukha niya. Masungit yun kasi kamamatay lang ng asawa. Narinig ko nung bumibili ako kay Aling Mirna. Kinuwento niya sa mga amiga niya. Talaga, kawawa naman. Baka kaya masungit siya kasi nagluluksa pa siya sa pagkamatay ng asawa niya. Sakto namang hindi ako nagluto noon para sa aming tanghalian. Kaya dumaan ako sa tindahan ni Aling Mirna para bumili ng ulam. Malayo pa lang, namataan ko na agad ang mga tinda. Nakatayo sa may lilim, malapit sa lamesa, ang isang lalaki. Yun yung nakasalubong ko nung isang araw. At siya na siguro talaga si Mang Lito na kapatid ni Aling Mirna. Gaya ng inaasahan, mukha nga itong misteryoso at masungit. Wala sa pwesto noon si Aling Mirna. Luminga ako sa paligid pero hindi ko siya nakita. Kaya wala akong choice kundi magtanong sa matandang lalaki. Pabili po, isang sinigang at isang pritong tilapia. Sabay turo ko sa mga ito. Pero hindi kumikilos ang lalaki. Tumitig lang ito sa akin na para bang sinisipat ang buong pagkatao ko. Maya-maya, sumigaw ito sa pintuan nila. Mirna! Mirna! May bumibili! Bilisan mo nga dyan! Nagulat naman ako. Akala ko dahil nandun ito ay siya ang hahalili kapag wala ang kapatid niya. Pero mali pala ako. Maya-maya, lumabas na si Aling Mirna at si Mang Lito naman ang pumasok sa loob. Pasensya ka na, Marian, ha? May pagkasnabero talaga yung kapatid ko. Okay lang ho yun. Baka hindi lang talaga siya mahilig makipag-usap sa tao. Naintindihan ko naman po yun. At saka alam mo, mula nang mamatay ang asawa niya, naging ganyan na siya. Sila lang kasi ang magkasama sa buhay. Masyado atang dinibdib. Naku, kaya naman po pala. Hayaan na lang natin siya. Habang nagbabalot ng binili ko si Aling Mirna, bigla namang napadaan si Aling Pasing. Mukhang bibili din ito ng ulam. Oh, Pasing, may bibilin ka ba? Isang dinuguan. Mabuti naman at bumili ka. Yang anak mo, panay ang hingi ng tira. Pasensya ka na sa anak kong iyon, Mirna. Wala kasi laging pera. Hayaan mo, magmula ngayon hindi na yun manghihingi sa'yo. Ay, talaga? Bakit? May trabaho na ba siya? Nakakatuwa naman kung ganun. Hindi. Nakakuha lang ako ng pera. Kaya kahit papaano may panggastos na kami. Mabuti naman kung ganun. Hindi naman sa ayoko kayong bigyan. Kahit yung tira. Kaso kasi, kadalasan naman walang natitira. Hindi ko namang mapigilang umeksena sa kanilang dalawa. Aling Pasing, kamusta na pala yung tiyahin niyo? Malungkot na balita, iha. Wala na siya. Hala, sayang naman. Pero siguro hanggang doon na lang yung oras niya. Ganoon na nga. Mabuti nga at nakapunta ako bago siya mawala. Oo nga ho, at least nakita niyo pa siya sa huling pagkakataon.
O sige ho, mauna na po ako ha. Kinabukasan, araw ng linggo, umalis kami at namasyal. Gawi ho kasi namin yon, Misteri, na tuwing linggo ay magbabanding kami pagkatapos magsimba. Simpleng lakad-lakad lang sa mall at kain sa food court, masaya na kami. Dahil nag-commute lang kami at medyo malayo ang mall mula sa lugar namin, ay ginabi kami ng uwi. Mag-aalas 9 na nang makababa kami sa sakayan. Sakto namang si Kalot ang nag-aabang sa pila ng tricycle, kaya siya ang nasakyan namin. Nagkatinginan pa nga kami noon ni JB dahil may hawak na naman kaming mga inumin at hula namin makikihingi na naman ito. Pero simula ng aming biyahe hanggang sa pagdating sa kanto namin, tahimik lang si Kalot at walang imik. Ni hindi niya napansin ang hawak naming masarap na inumin. Wow, himala. Hindi ata nang hingi tong si Kalot ah. Oo nga kuya, nanibago ako bigla. Nakausap ko si Aling Pasing kahapon. May nakuha daw siyang pera. Baka busog na at nakakain na. Pero nakakapanibago pa rin. Parang masyado siyang tahimik kanina eh. Parang may malalim na iniisip. Ay nako, hayaan niyo na. Hindi lang talaga tayo sanay na hindi siya nambuburaot. Kinabukasan, Misteri, ay sinalubong kami ng balita pag uwi namin ni JB galing trabaho. Nakunan ang kaibigan kong si Sheila. Kalat na kalat din na nag-hysterical daw si Sheila at nawawala sa sarili. Ang giit raw nito, hindi daw siya basta nakunan. Kinuha daw ang anak niya ng isang halimaw. Dahil doon, pina-admit muna siya sa ospital para magamot at mapakalma. Grabe, kawawa naman si Sheila. Oo nga eh, malaking trauma sa kanya yun. Narinig ko nga sa kapitbahay, nagwawala daw siya at saka gustong gusto daw niyang ipatugis yung kumuha sa anak niya. Hindi niya siguro matanggap yung pagkawala ng anak niya. Ay, nakakaawa. Hindi ko maiwasang maawa sa sinapit ng kaibigan ko. Bala ko sana siyang dalawin noon sa day off ko. Ngunit isang araw lamang ang nakalipas ay nalaman naming inilipat siya sa ibang ospital sapagkat mas lalo daw lumala ang sitwasyon niya. Lagi raw itong nagtatago sa ilalim ng kama at sinasabing may sumusunod sa kanyang isang aswang. Huwag kayong magpapaniwala sa mga aswang. Hindi naman yan totoo. Sa panahon natin ngayon, naniniwala pa kayo dyan? Wala namang masama kung mag-iingat tayo. Kakaiba ang itsura ng bata ayon kay Clareng. Kaya ang totoo, naniniwala siya sa pamangkin niya na inaswang siya. Yung nanay lang naman ang ayaw maniwala. Anong gusto nyo? Alangan namang magtago tayo lagi. Yun nga, nasa bahay na lang pero bakit nangyari sa kanya yun kung totoo man yun? Kwentuhan ng mga kapitbahay tungkol sa nangyari kay Sheila. Bumibili ako noon ng sabong panlaba at hindi ko maiwasan ang iba't ibang reaksyon at pananaw nila. Habang palakad ako pabalik, nadaanan ng tingin ko ang itaas na bahagi ng bahay ni Aling Mirna. Napansin kong naroon si Mang Lito at para bang nakikinig din sa usapan. May kakaiba akong naramdaman ng oras na yon, pero pinagwalang bahala ko na lamang. Kinagabihan, kakatapos lang namin noong maghapunan. Nagliligpit na kami ng hapag. Ilalabas ko na sana ang basura noon sa aming basurhan sa labas ng bahay nang mamataan ko ang dalawang lalaking nag-uusap sa gilid ng eskinita. Si Kalot at Mang Lito. Agad akong nagtaka dahil sa kaalaman ko ay hindi naman sila malapit sa isa't isa. Lalo na't kilala si Mang Lito bilang masungit at mailap sa iba. Hindi ko napigilan ang aking pagkausisa kaya bahagya akong nakinig. Ito na ba lahat ng pagkain?
Meron pa ba para bukas? Mayroon pa hanggang bukas, pero sa makalawa ang walang kasiguraduhan. Sige, okay na rin ho to ngayon. Ang mahalaga, may makain. Napabalikwas naman ako nang marinig kong hinahanap ako ni JB. Agad akong nagtago at pumasok sa loob ng bahay para hindi na ako mahalata ng dalawa na nakinig sa kanila. Misteri, nagtaka ako ng lubos dahil sa nasaksihan at narinig ko. Pero bukod roon, heto na naman si Kalot, nambuburaot na naman. Pero ngayon, sa bago naming kapitbahay. 2 gabi ang nakalipas sa pagkakatanda ko, Misteri, nang magising ako sa alanganing oras. Para bang nagising ako dahil sa masangsang na amoy sa paligid. Bumangon ako pasado 2:00 at umihi na rin. Habang nasa banyo ako, para bang nakaramdam ako ng yabag sa bubungan. Nagsimula akong kabahan dahil parang hindi ordinaryong pusa ang yabag. Sa pusa kasi, Misteri, ang pagtalon lang nila ang karaniwang naririnig sa aming bubong. Pero kapag naglalakad na ay halos wala ng ingay dahil sa gaang ng mga paa nito. Pero nung oras na yon, parang mas mabibigat, mas malalaki, tila sa tao. Napabalikwas ako dahil una kong naisip ay baka may magnanakaw na umakyat sa bubong o baka naman kung sinong may masamang pakay. Marami pa naman sa paligid namin ang may second floor. At dahil doon, dali-dali akong lumabas upang silipin kung may tao nga roon. Paglabas ko, napakadilim. Halos wala akong maaninag. Kahit bungalow lang ang inuupahan namin, hindi ko pa rin masyadong makita ang bubong. Tumingkayad ako at nais ko pa sanang kumuha ng tungtungan. Nang biglang may ulong lumitaw mula sa bubungan. Nakatingin ito sa akin at nanlilisik ang mga mata. Bigla akong nagulat, Misteri, at mabuti na lang ay malapit lang ako sa pintuan kaya agad akong nakaripas ng takbo papasok. Pagsara ko ng pinto, narinig kong may lumapag sa lupa. Pero habang nakaharang ako sa pintuan, hindi ko maiwasang maalala ang muka na nakita ko. Kahit madilim at hindi gaanong maaninag ang muka nito, nakita ko pa rin ang mapulang-mapulang mata nito. Kasabay pa noon, ang bunganga nitong nakanganga. Tila baga tusok-tusok ang mga ngipin na parang sapating pero mas mahahaba. Ito na nga ba ang sinasabi nilang aswang? Nilalang sa dilim na kumakain ng tao? Halo-halong emosyon ang bumalot sa isip ko noon. At nang biglang parang may tumutulak sa pinto, lalo akong natakot kaya napasigaw ako. JB! JB! Tulungan mo ako! Agad namang nagising si JB at nagtanong kung ano ang nangyari. Kasabay noon, tumigil din ang nilalang sa pagkalampag ng pinto. Anong nangyari, Marian? May magnanakaw ba? May... Ano yun, ate? Anong meron? Oo nga, bakit ba parang takot na takot ka? May magnanakaw ba? Sabihin mo nga. May aswang! Ano? Ipapaliwanag ko na sana ang nakita ko nang biglang may kumatok sa pinto. Natulala at nagkatinginan kaming tatlo. Umiling ako ng paulit-ulit para ipahiwatig na huwag nilang buksan ang pinto. Natatakot akong baka ang aswang ang nasa likod nito. Maya-maya pa, may nagsalita mula sa labas. Isang pamilyar na boses ng lalaki. JB? Marian? Wag, please. May aswang talaga sa labas. Huwag niyong bubuksan. Si Kalot yan. Alangan naman di natin pagbuksan.
Pero baka nililin lang ng tayo niyan. Baka yan yung aswang. Sumilip si JB sa bintana at nakita niyang si Kalot nga talaga ang nasa labas. Niyaya niya rin akong sumilip upang mapatunayan yun. At nang makita ko nga ito, pumayag na rin akong buksan ang pinto. Oy, ikaw pala Kalot. Bakit? May problema ba? Ako nga ang magtatanong sa inyo kung anong problema eh. Narinig ko kasing may sumisigaw. Eto kasing si Marian eh. Wala yun Kalot. Namalikmata lang ako. May nakita kasi akong pusa. Akala ko kasi kakagatin ako. Okay. Marami nga talagang pag-alagalang pusa sa paligid. Mag-ingat kayo. Misteri. Sa mga oras na yon, puno ako ng pagdududa sa kapitbahay na kaharap namin. Paano niya malalaman ang ingay samantalang hindi naman namin sila katabing bahay? Para tuloy natakot ako sa kanya ng di oras. Akala ko ba ate, aswang yung nakita mo? Huwag kang maingay, Jeline. Baka marinig tayo. Ano ba talaga nangyari, Marian? Ipaliwanag mo nga. Nakarinig ako ng yabag kanina nung nagising ako. Bukod pa ron, nakaamoy ako ng sobrang baho. Yung yabag, hindi ordinaryo eh. Parang mas mabigat at mas malalaki yung hakbang. Akala ko nga magnanakaw eh. Pero nung sumilip ako sa labas, biglang may lumitaw na muka. Nakakatakot, pulang-pula pa yung mata. Ate, baka naman adik yung nakita mo. Naku, delikado pa rin yun. Sana nagsabi ka kay kuya bago ka lumabas. Hindi, Jeline. Bukod sa pulang-pula yung mata niya, yung mga ngipin niya, matutulis at mahahaba. Hindi yun ngipin ng tao. Sigurado ako sa nakita ko. Kung ganun, ano ang dapat nating gawin? Kailangan ba nating magsumbong sa pulis o sa barangay? Hindi ko rin alam, JB eh. At hindi ko rin sigurado kung may maniniwala ba sa akin. Sige, sa ngayon, mag-iingat na lang muna tayo. Walang lalabas sa bahay ng gabi. Lalong-lalo ka na, Jeline. At lagi rin nating kandado yung pinto. Maliwanag? Opo, kuya. Bukod pa ron, huwag tayong basta-basta magtitiwala kahit kanino. Kahit pa kakilala natin. Anong ibig mong sabihin? JB, nagtataka lang kasi ako eh. Kung paano narinig ni Kalot yung ingay dito sa atin. Malayo-layo yung bahay nila eh. Pero matagal na natin siyang kilala, Marian. Mas matagal pa nga siyang nakatira dito kaysa sa atin, hindi ba? Oo, pero hindi ba ikaw pa mismo yung nagsabi sa akin parang ang laki ng pinagbago niya nitong mga nakaraang araw? Natigilan si JB at sa itsura niya parang ang sumang-ayon siya. Bumalik kami sa higaan ng gabing yun, pero ako, hindi na ako nakatulog mula noon. Takot na takot ako at buong gabi, nakiramdam lang ako sa paligid. Kinabukasan, nakarinig kami ng mga sigawan sa labas. Ang kapitbahay naming si Mang Horacio, na bedridden na at matagal nang hindi nakakalakad, ay natagpo ang patay sa kanyang silid. Ayon sa kanyang anak, gigisingin sana nila ito para kumain at uminom ng gamot. Ngunit nakita nilang wala na itong buhay. Nakabulatlat ang tiyan at kulang-kulang ang laman loob. Nagkatinginan muli kami ni JB, pero sinabihan ko siyang huwag magsasalita. Ang totoo, misteri, naduduwag ako. Baka kasi kapag nalaman ng mga tao na alam ko ang tungkol sa aswang, ako na o ang bahay namin ang susunod na atakihin. Habang nasa labas kami at nakikiusyoso, nakita ko na naman si Mang Lito sa bintana ng kanilang bahay sa itaas. Nakatitig ito sa mga tao, parang nagmamasid. Nagulat na lang ako nang bigla siyang napatingin sa kinaroroonan ko. At sa pagkataranta, napaatras ako ng lakad at nakabunggo ako sa likod ko. Isang lalaki, si Kalot. Oh,
Mukhang takot na takot ka, Marian ah. Hindi naman Kalot. Nagulat lang ako sa balita. Kawawa naman si Mang Horacio. Oo nga eh. Kaya ikaw, lagi kang mag-iingat ha. Pati na rin sina JB at Jeline. Misteri, nagtayuan ang balahibo ko sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung paalala ba yun o babala. May iba talaga akong kutob sa kanya. Ibang-iba ang aura niya ngayon mula sa Kalot na nakasanayan namin. Bukod ron, si Mang Lito na isang gabi lang ay nakita kong kausap niya. May kinalaman kaya sila sa nangyayari ngayon sa lugar namin? Isa ba sa kanila ang aswang? Yun ang matinding pinag-iisipan ko noon at gulong-gulo ang utak ko sa mga bagay na wala akong sagot. Kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan, biglang naglabas si Jeline ng isang supot. Napatigil kami ni JB sa pagkain at nagtatakang nakatingin sa kanya. Ito, kuya, ate, panlaban daw sa aswang. Grabe, inabot ako ng 2 oras sa computer shop para lang mag-research. Oh, pawang, pantaboy at panlaban sa mga aswang. Matinding sugat at pinsala ang mararamdaman nila kapag nadikit sila rito. Ito naman, kalamansi. Nakakalapnos daw ng balat at laman nila. Ginagamit din para matuklasan ang tunay na anyo ng pagkain ng aswang o ng aswang mismo. Holy water at krus. Matinding sandata laban sa tulad nilang nilalang. Meron pa nga buntot pagi. Pero hindi ko na alam kung saan nakakabili nito. At saka, asin, matapang din daw na panlaban yun. Binili mo lahat yan? Ibig sabihin, naniniwala ka talaga sa sinabi ko na merong aswang? Aaminin ko ate, nung una, nagdadalawang isip din ako. Pero, yung balita kay Mang Horacio, kakaiba na talaga Yun ang nagpakumpirma sa akin na aswang talaga yung nakita mo. Oo, Marian. At kailangan nating maitabo yun. Hindi pwedeng habang buhay tayong matakot. Kung mananatili siya rito, lagi tayong nasa peligro at siguradong may iba pang mabibiktima. Pero Misteri, habang nag-uusap-usap kami, natahimik kami bigla. Nakarinig kami ng mga yapak sa labas. Nagduda kami, kaya dahan-dahan kaming sumilip sa bintana. Laking gulat namin nang makita naming magkasama sina Mang Lito at Kalot. May bitbit silang sako. Hindi namin alam kung ano ang laman, pero mukhang mabigat. Parang papunta sila sa bahay ni Kalot. Nagkatinginan na naman kaming tatlo. Pakiramdam namin ay lalo lang nakumpirma na may mali. Ayaw naming magbulag-bulagan, kaya napagdesisyonan naming sundan sila. Kapag nakumpirma naming may kinalaman sila sa krimen o isa nga sa kanila ay isang aswang, tsaka kami hihingi ng tulong. Jeline, maiwan ka dito. Ilak mo lahat ng pinto. Ano? Hindi ako maiiwan, kuya. Sasama ako. Hindi pwede, Jeline. Delikado. Ayokong madamay ka rito. Pero, ate, ako ang may alam sa mga aswang. At saka, hindi ba mas delikado kung mag-iisa ako rito? Tapos biglang may umatake? Paano na yun? Napatahimik kami. Wala na kaming nasabi pa at sumang-ayon na rin kami sa kanya. Dahan-dahan kaming lumabas at tumungo sa bahay ni Kalot. Pagdating namin doon, nakita naming bukas ang pinto. Nagsenyasan kami at maingat na sumilip sa loob. Pagsilip namin, Misteri, isang hindi inaasahang tagpo ang bumungad sa amin. Isang figura ang nasa loob, halos natatakpan ng kadiliman. Nakagapos ang mga paa nito, madungis at kaawa-awa ang itsura. Si Aling Pasing.
Pero bago pa kami makagalaw o makareact, biglang may nagsalita sa likuran namin. Anong ginagawa niyo rito? Aswang! Agad na tinulak ni JB si Kalot at nagtakbuhan kami palayo. Pero bago kami makalayo, hinagisan pa ito ni Jeline ng bawang. Aray! Agad kaming bumalik sa bahay, humihingal at takot na takot. Lubos kaming nag-aalala dahil baka si Aling Pasing na ang susunod na biktima. Baka wala na siyang ibang makain, kaya sarili na niyang ina ang pinupuntirya niya. Nakakaawa si Aling Pasing. Kailangan natin siyang tulungan. Pero paano natin magagawa yun, ate? Nakakatakot si Kuya Kalot. Pero teka, ang pinagtataka ko, anong kaugnayan ni Mang Lito sa kanya? Matagal ko na ring iniisip yan eh. Pero mula nang bumalik si Mang Lito dito, doon lang nagbago si Kalot, di ba? Sa tingin ko, si Mang Lito ang tunay na aswang eh. At baka ginawa niyang aswang si Kalot. Nabasa ko rin yun, ate. Ayon sa paniniwala, maaaring maging aswang ang isang ordinaryong tao sa ilang paraan. Una, sa pagpasa ng mutya. Isinusuka ng matandang aswang ang mutya at ipinapakain sa bagong tagapagmana. Pangalawa, ritual o alay. May seremonyang may dugo o hayop, humihiling ng kapangyarihan kapalit ng kaluluwa. Pangatlo, pag kinagat ka ng aswang, kapag nakaligtas ka sa kagat, unti-unti ka ring magiging aswang. Tapos pang-apat, minana sa patay. Pagkamatay ng aswang, otomatikong napupunta ang sumpa sa kamag-anak. Pwede ring nakakain ng isang tao ng luto ng aswang. Yung pagkain ng aswang, unti-unti daw lalabas yung mga epekto nito makalipas ang ilang araw. Pwede ring nakakain ng isang tao ng luto ng aswang. Yung pagkain ng aswang, unti-unti daw lalabas yung mga epekto nito makalipas ang ilang araw. Hanggang sa tuluyan na ngang magiging aswang ang isang tao at maghahanap na rin ng kapwa niya tao para kainin. Hindi naman sila magkamag-anak ni Mang Lito eh. Siguro, maaring nakagat siya nito. O kaya naman, baka nakakain siya ng pagkain ng aswang. Napakaburaot pa naman itong si Kalot. Kahit ano kinakain. Naku, malamang yun na nga yun. Pero kung anumang dahilan kung bakit siya naging aswang, hindi na mahalaga yun. Ang tanong, paano natin matutulungan si Aling Pasing? Tama si JB. Kaya lalo kaming natahimik at napag-isip. Nagtititigan kaming tatlo nang biglang may kumatok sa aming pinto. JB? Marian? Papasukin niyo ako. Mag-usap tayo. Kalot, gumising ka na. Maawa ka sa nanay mo at sa amin. Hayaan niyong magpaliwanag ako. Papasukin niyo ako para makapag-usap tayo ng maayos. Hindi, Kalot. Pasensya ka na. Hindi kami ligtas sa'yo. Bigla namang tumahimik sa labas. Hindi namin alam kung umalis na siya o nagmamasid lang. Pero maya-maya, kumabog bigla ang pinto. Malakas, parang pilit itong binubuksan. Kalot, tumigil ka na. Kung hindi, sisigaw na kami sa kapitbahay. Malalaman nilang sekreto mo. At doon lang ito tumigil. Sumilip agad si JB at nakita niyang naglalakad na palayo si Kalot. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto para silipin kung talagang wala na siya. Pero misteri, masyado kaming naging kampante. Sa isang saglit lang na pagbukas namin ng pinto, biglang sumulpot si Mang Lito sa harapan namin. Tinulak niya si JB papasok at napaatras kaming dalawa ni Jeline. Nakatayo si Mang Lito sa harap namin. Hawak pa rin ang sako. Mang Lito, maawa ka sa amin. Wala kaming pagsasabihan ng sikreto niyo. Dinamay mo pa yung kaibigan namin. Tayong dalawa na lang ang magharap. Huwag mong saktan ang mga kasama ko. Ano ka ba, JB? Anong pinagsasasabi mo?
Tumakas na lang kayo. Humingi kayo ng tulong. Pero hindi pa natatapos ang plano namin. Biglang dumating ulit si Kalot. Pumasok siya at isinara ang pinto. Nang mga oras na yon, Misteri, nanginginig na kami sa takot. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Pero bigla kong naalala ang hawak kong bote ng holy water. Wala na akong pag-aalinlangan. Isinaboy ko ito agad sa kanilang dalawa. Pero walang nangyari. Nabasa lang sila. Jeline, akala ko ba ito yung panlaban sa mga aswang? Ewan ko rin ate. Yan lang yung lumabas na research ko eh. Baka naman masyado na silang malakas na aswang kaya hindi na sila basta-basta tinatablan. Nung oras na yon, Misteri, pinipigilan ko si JB na gumawa ng pabugso-bugsong bagay. Ayokong mapahamak siya para lang iligtas kami, kaya mahigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. Maya-maya, lumapit ng bahagya si Mang Lito at akmang ilalabas ang laman ng sako. Binaligtad niya ito para malaglag ang laman. Takot na takot ako sa posible kong makita. Babae, lalaki, bata, matanda, ano kaya yung laman? Pero sa hindi inaasahan, isang hayop ang lumantad, isang baboy na walang buhay. Ano yan, Mang Lito? Tama kayo. Mayroon talagang aswang na gumagala rito sa lugar natin. Ang baboy na ito, ipapakain namin sa kanya. Pantawid gutom niya. Kuya Kalot, kainin mo na lang yung baboy. Huwag kami. Mabait naman kami sa'yo, diba? Ha? Ba't ako? Grabe ka naman, Jeline. Pag-aswang, ako agad. Nagulat kami at napanganga. Litong-lito sa mga nangyayari. Kung hindi si Kalot o si Mang Lito ang aswang, sino? Marian, JB at Jeline. Si nanay ko ang naging aswang. Maawa kayo sa kanya. Hindi niya ginusto yun. Ano? Paano nangyari yun? Kaya ba siya nakatali sa bahay niyo? Oo, Marian. Nalaman ko nitong mga huling araw. Pinasahan pala siya ng mutya ng kanyang naghihingalong tiyahin. Kaya nga, hindi ako mapakali. Hindi ko alam yung gagawin. Lalo na nung unti-unti na siyang nagbabago. Sa kagustuhan niyang matulungan ako, sinakripisyo niyang sarili niya. Pero hindi niya akalaing mas matindi pala ang kapalit. Hindi niya gustong manakit ng tao, maniwala kayo. Pero hindi niya na talaga kayang kontrolin ang gutom niya eh. Pero anong kinalaman mo dito, Mang Lito? Nakita ko ang mga senyales ng pagiging aswang ni Pasing. Kaya kinausap ko agad itong si Kalot. May kaunti akong nalalaman sa mga tulad nila. Dahil ang asawa ko, pinatay rin ng aswang. At doon na kami naliwanagan, Misteri. Naintindihan na namin sa wakas ang tunay na nangyayari sa likod ng mga krimen. Awang-awa kami kay Aling Pasing, isang mabait at maalagang ina. Pero dahil sa kagipitan, nagawa niyang ipagpalit ang kanyang buhay para lamang sa pera. Ayon kay Kalot, balak niyang dalhin ang kanyang ina sa malayong kabundukan. Hindi rin niya alam ang mangyayari roon, pero gagawin niya ang lahat para hindi ito makapanakit ng kapwa at hindi na maulit ang nangyari sa lugar nang minsang makatakas ito. Gusto pa ngang sumama ni Mang Lito dahil wala na raw siyang pinangahawakan dito matapos mamatay ang kanyang asawa. Pero labis na tumanggi si Kalot. Ayaw niyang may madamay pa na iba sa sitwasyon niya. Kinabukasan ng gabi, sinamahan pa namin si Kalot sa pag-alis. Binuhat niya si Aling Pasing, tinakpan ng kumot kung sakaling may makakita.
Sinakay niya ito sa kanyang tricycle at mula noon, hindi na namin sila muling nakita. Sa ngayon, Misteri, matagal na kaming lumipat ng tirahan ni JB. May mga anak na rin kami at ganun din si Jeline. Matagal man naming hindi naaalala ang pangyayaring yon, pero sa kaibuturan ng aming mga puso't isipan, hinding-hindi namin ito malilimutan. Hanggang ngayon, pinagdarasal pa rin namin na sana ay ligtas si Kalot at nasa mabuting kalagayan. Hanggang dito na lamang po, Misteri. At muli, lubos po akong nagpapasalamat.